Sa panayam kay Eric Quezon kahapon, sinabi niyang toxic metabolic encephalopathy ang iniindang sakit ng kanyang ama. Ano nga bang sakit na yan at paano ba yan naapektuhan ang katawan ng isang pasyente? Yan ang tinutukan ni John Consulta. Pagkaantok, disorientation at pansamantalang pagkalimot. Yan ang mga kadalasang iniinda ng mga taong may sakit na toxic metabolic encephalopathy. Ayon kay Dr. Aiza Salonga, neurologist sa Philippine General Hospital at profesor sa UP College of Medicine. Madalas na tinatamaan ng naturang sakit ang mga matatandang may problema na sa ilang vital organs tulad ng bato, atay at baga. Dahil sa impeksyon na nagmumula sa mga apektadong vital organs, naapektuhan pati ang brain functions ng isang tao. Nagiging restless initially, tapos na-disorient sila. Pagkatapos nagiging sila na they can lapse into drowsiness, lethargy. Sa ganitong mga sakit, ang isa sa mga mahalagang binabantayan ay ang nutrient level ng katawan tulad ng sodium at glucose. Kapag napabayaan kasi, maaari raw ito magdulot ng mas malaking problema sa pasyente. Glucose is one of the most important na food para sa brain, na importante para sa tinatawag na cerebral metabolism. So pag bumagsak ang glucose level, yung pasyente could really go into coma. Maaari naman daw maiwasan ang naturang sakit basta maaga itong na-detect sa pamamagitan ng check-up, MRI at iba pang diagnostic examination para mabigyan ng karampatang atensyon bago lumala. You have to correct it within a certain period of time. Otherwise, kung hindi, yung tinatawag na cascade ng mga metabolic abnormalities, yung sabi ko nga sa'yo, para yung kotse, Pagka hindi mo naagapan yung isang piyesa, nagpapatong-patong na, nasisira na din yung iba. Kaya paalala ng mga eksperto, ugaliin ang regular na pagkapatingin para maagapan at maiwasan ang ganitong sakit. Least man lang yearly. Pero ang importante, tingnan nila kung ano pag nagbago yung parang pakiramdam ng pasyente, halimbawa, pagka nakita nilang iba na yung paghinga, di ba? Ituyo na yung mga labi, kukunti na yung ihi. Di ba? So, mga telltale signs na yun na something is wrong, Oo. So, kailangan agapan, wag nang hintayin na magreklamo pa yung matanda. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hindi na raw kailangan ni dating Pangulong Arroyo ng tutok na medical supervision. Ayon po yan sa Veterans Memorial Medical Center kung saan siya naka-hospital arrest. Kaya ang COMELEC, pag-aaralan daw kung hihilingin sa korte na ilipat na sa pangkaraniwang selda ang kongresista. Nakatutok si Maki Pulido. Ang natanggap na report ng Pasay Regional Trial Court Branch 112 mula sa Veterans Memorial Medical Center, hindi na kailangan ni dating Pangulo Gloria Arroyo ng close medical supervision. Sa halip kasing ordinaryong kulungan, pinayagan ng korte si Arroyong mag-hospital arrest dahil sa iniindang sakit sa spinal column. GMA can independently perform already her daily life activities. Although meron mga konting choking sa kanyang paglulunok, konting back pains na pwede naman daw remedyohan pag mayroon mga hot compress, paracetamol. Makakatikim na kaya ang dating presidente ng selda? Pag-uusapan pa raw ng COMELEC kung hihingi nila ito sa korte. Tinitignan pa namin kung anong susunod namin na step. Oo. Pero di ba meron naman kaming pending motions. And that is? For her to be transferred in ordinary detention. Sagot naman ng kampo ni Arroyo, ay saan siya manatili? Yung star witness nila, hearsay lang. Mahina talagang kaso nila. Kailangan ibigay na nila ang bail. Sa pagpapatuloy kanina ng bail hearing ni Arroyo at mga kapwa-akusadong sina dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan, nagharap si Bedol ng sarili niyang testigo, mga dating election officers ng Maguindanao. Sa bersyon nila ng mga pangyayari, si Nori Unas ang tinagurian nilang Little Governor ng Maguindanao noon at hindi raw si Bedol ang umano'y nag-utos at nanuhol sa election officers ng Maguindanao noong 2007 elections para
para dukturin ang election returns pabor sa mga kandidato ni Arroyo. It was not Bidol who engineered the tampering and the manufacture of the fake results. It was engineered by Engineer Nori Onas. They only strengthened the testimony of Unas that there was rigging of election. Wala pa namang desisyon ng korte kung pagpapiyansahin ba o hindi si Arroyo. Pero ang mga militante nagpahayag ng pagtutol sa bail na gusto ni Congressman Arroyo habang dinidinig ang kaso. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kung dati lubog sa utang ang Pilipinas sa International Monetary Fund o yung IMF, ngayon tayo naman ang nagpautang sa kanila ng $1 bilyong. At yan ay para matulungan ang ilang naghihirap na bansa sa Europa. Pero kini-question niya ng ilang grupo. Nakatutok si Jam Sisante. Matapos ang 4 na dekadang pangungutang sa International Monetary Fund o IMF, ngayon, Pilipinas na ang nagpapahiram ng pera sa IMF para sa mga bansang may problemang pinansyal. $1 bilyong o halos 42 bilyong piso ang kontribusyon ng Pilipinas sa pondong ipapautang ng IMF sa mga naghihirap na bansa sa Europa tulad ng Greece, Ireland, Romania at Portugal. Katwiran ng Administrasyong Aquino, bayad na naman daw ang utang natin sa IMF noon pang 2006 at may natatago pang $77 billion na reserbang pondo. It is our responsibility. It is part of our obligation, something like paying forward to IMF who has assisted us during our times of crisis in the Philippines. Bukod pa riyan, maaapektuhan din daw ang Pilipinas kung hindi tayo tutulong at tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng mga naturang bansa sa Europa. Pag nangyari yon, magkakaproblema rin yung karatig bansa, and if the situation gets worse, pati yung ability nitong ibang mga bondholders and investors and even banks to lend out to other countries, including the Philippines, maapektuhan. Pero pinana ng grupong Freedom from Debt Coalition ang pagpapautang ng ating gobyerno. Kung wala na raw tayong utang sa IMF, sa ibang financial institutions, meron pa rin. Marami pa rin daw tayong dapat pagkagasusan tulad ng edukasyon at pabahay. Hindi na uso ngayon sa ating mga Pilipino yung magpasikat kahit nakabaon sa utang. Noong araw, maraming sakit na ganyan. Pero ngayon, wala na. Ang nakakalungkot, yung gobyerno natin ang nagpapatuloy pa ng ganyan. Bakit tayo magbibigay ng ganon? Ang laki-laki ng mga pangangailangan natin. Pero ayon sa BSP, hindi pwedeng gamitin ng Pilipinas ang reserve funds na ito para sa paggawa ng mga paaralan at kalsada. Hindi po pwedeng ibibigay ng Bangko Sentral yung reserves, pagkatapos itatranslate ito into dams, into streets, and into playgrounds, no? Kasi kaya nga tinawag na reserves yan eh. Dapat nakapondo lang yan upang sa ganun, ano man ang mangyari, meron kang pagkukuhanan ng pondo mo. Para sa ekonomistang si Profesor Winnie Monsod, wala namang masama kung magpahiram ang Pilipinas ng pera kung kaya nito sa mga bansang nangangailangan. Pero paano daw ba nagdesisyon ng gobyerno na $1 bilyong ang ipapahiram na halaga? Could there not have been a little bit more consultation? Could not have been there a little bit more information? Kasi kung meron akong tanong, too late to kaya yaman ng Malaysia at Thailand compared to us, 1 billion ang pledge nila, bakit 1 billion rin ang pledge natin? Alright? But, in other words, yabangan lang ba ito? Dagdag pa ng ekonomista. Kung tayo ay nagpapahiram sa IMF, kailangan gawin natin sa kanila yung ginawa nila sa atin, na nagpapahiram sila pero may tinatawag na conditionalities. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Sa bansang India, leopard na aksidenteng nahulog sa imbakan ng tubig, nailigtas. 3 buwang suspensyon ng MTRCB sa programa na magkakapatid na Tulfo, ipinatigil ng Court of Appeal. At nakatakdang pagbisita sa Pilipinas ni Jessica Sanchez, inaantabayanan lalo na ng kanyang mga kaanak. Tutok lang dito sa 24 Oras.